sa Panginoon. Tunay nga na dakila ang kanyang katapatan. Hallelujah. Yes, Jesus. Sa kabila ng aming mga pagkukulang at mga kahinaan, nananatili na dakila ang kanyang katapatan. Hallelujah. Yes, Jesus.
Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagyakap sa umagang ito, sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood, Panginoon, ng gawain na ito. Ayan po, Ama, na ikaw ang mataas. Samahan kami ng inyong banalasan ng Espiritu, Panginoon. Maitaas ka, mapapurihan ka, Panginoon. May you continue to be with us. May you be blessed, O Lord. May you be glorified. To you be all the highest praises. Sa pinakamataas na papuri, pagliwalhan at pagkakila. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Diyos. Yes, God. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. May you open our hearts, O Lord. May you open our spirit, O God. Hayaan niyo po, Ama, ng iyong mga salita na maririnig namin sa umagang ito ay pagmulan ng revelation from you, O Lord. Gamitin niyo po ang inyong lingkod upang kami patuloy na mapalakas, mapagtibay. Panginoon, hayaan niyo po ang inyong pagtutuwid, ang kaliwanagan, Panginoon, buhat po sa iyong mga salita ay galing po sa inyo lamang, Panginoon, ikaw ang mataas. We bless you, Lord. We bless you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Dakila po ang katapatan ng Diyos. Amen. Hindi lamang sa araw na ito, but the faithfulness of the Lord is every day, every year, and in every seconds of our life. They are new every morning, and they are new every day. Lord, we just want to offer you this prayer for us to ask you once again. Lead us, Lord God, under the path of righteousness, that we may be able to live holy before you. Thank you for that awesome presence. Thank you for that worship, Lord. Because truly you deserve to be worshipped. Not only to be worshipped in anything or in any term, but we worship you right now, Lord God, in spirit and in truth. We invite even the Spirit of the Lord God to shower us with your love. And at the same time, as you comfort your people, Father God, who are now experiencing, but we believe that something good is going to happen this morning, Father. We thank you, God, for being so good, for being so faithful, for being so good. Salamat po aming Ama, dahil nabubuhay pa kami hanggang sa kasalukuyan. Nabigla ang tao, naguluhan ang tao, nabagabag ang iyong bayan. Pero kami, Panginoon Diyos, na mga anak na tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas, alam namin darating pa ang mga bagay na hindi inaasahan namin, na hindi nangyari katulad nung una. But despite and in spite of what is happening, Father, we entrust to you all our souls. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga kaluluwa. Higit ang aming pamilyang minamahal. Higit ang bansa na kung saan dito kami po nakatahan. Dalangin namin, Panginoong Diyos, maging sa nasakop, Panginoon, ng salot na ito, ay magkaroon ng kaaliwan ng iyong mga anak, tibay at tatag ng pananampalataya, at hahakbang kami, Panginoong Diyos, patungo sa iyong mga pangako. Yung salita mo, Panginoong Diyos, na yung sinaad sa aklat ng mga awit 119,
105 nang iyong salita, Panginoong Diyos, ay ilawan sa aming paanan at tanlaw sa aming landas. Thy word is a lamp unto our feet and a light unto our path. And for this reason, again, Lord, we expect, Lord, the word that you entrusted thy servant saturate the heart of your people, the mind, the soul, and the spirit. We thank you, Father, for being so kind again this morning. Salamat sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa buong magdamag. Salamat kaaliwan ng banal na Espiritu sa gitna ng karanasan. Meron kaming tatag, lakas at tibay ng pananampalataya. At ito ang magbibigay sa amin ng kapangyarihang tumayo sa iyong mga pangako. Na anuman ang mangyari, Panginoong Diyos, langit at lupa ay lilipas. Dadagpat yung puso namin na pinanghahawakan ng kabanalan ng iyong salita. Ito ang magtutulak sa amin, magpupus sa amin, Panginoon, upang lalo kami magtiwala sa kaganapan. And we honor you, Lord God, this morning. You are worthy to be exalted again, and the glory belongs to you. The honor belongs to you. The love. In Jesus' mighty name. Amen. And amen. And amen. For almost 2.5 months running, we've been blessed by God this morning. Hello. Hello. We just arrived to tackle this important passage in the book of Judges chapter 6, verses 12 to 16. Our topic for today is Faith March. Faith March. In the book of Judges, chapter 6, verses 12 to 16. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty power." "Pardon me, my Lord," Gideon replied, "but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our ancestors told us about when they said, 'Did not the Lord bring us up out of Egypt?' But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian." The Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you?" "Pardon me, my Lord." Look at the passage. It was been repeated, the word pardon, for the second time. "Pardon me, my Lord," Gideon replied, "but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. Ang aking pamilya ang isa sa pinaka mahinang. Bakit ako ang napili mo? Samantalang ako ay isa sa pinakamaliit pa." Again, following verses, the Lord answered, "I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive." The Lord answered, "I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive." Ang mga pangakong ito'y bahagi pa rin ng kasaysayan sa ating mundo na silang mga nagtitiwala sa Diyos, kailanman ay hindi pababayaan ng Panginoon anuman ang mangyari. Kailanman ay hindi iwanan ng Diyos dahil ang Diyos ay nangako sa kanyang mga anak ayon sa banal na kasulatan, sapagkat sa panahon
ng hukom na si Gideon, right after all those patriarchs, Noah, Abraham, Jacob, Joseph, Moses, and Joshua, naghahanap ang tao sa panahong iyon ng mga mamumuno ng bansang Israel pagkatapos mamatay ang mga piniling lingkod ng Diyos. But none of these selected, anointed, chosen, called by God to lead Israel, there is no one. Then God allowed to put a judge, isang hukom, at ito ay sa buhay po ni Gideon. Ang aklat po ng hukom ay kasaysayan mula sa panahon ng kawalang katarungan sa Israel. Israel experienced injustice after injustices, hanggang sa pagsalakay sa Kanaan at sa pagtatag ng monarkiya ng kaharian, sinaysay ang leader ng bansa na tinawag na mahukom. Then the following judgment, this man of God in the person of Gideon, then rise the different personality judges in the name of Abimelech. After Abimelech died, then followed by Tola and Jair. Tola and Jair went to his home, to his fathers, at nagkaroon po sila sa kanilang mga ama't lahi, inilibig ng mga pamilya. Then ang sumunod po, kung makikita niyo po, ay si Jephthah. But right after Jephthah reigned as a judge in the whole Israelites, he died also. Then the next is the big one, Samson. Yung pong mga hukom na yan ay binigyan ng Diyos ng parangal sa kanilang mga ginawa. But I would like to stress this morning in Judges chapter 6, saying that according to the scripture, the great men of women of faith did act a little different. That means to say, kung meron mang ginawa ang mga kapatid natin sa pananampalataya sa sinauna, sa lumang tipan, mga lalaki at babae, ay nakagawa rin naman sila ng hindi naman matatawag na naging tanyag. Kung hindi meron silang nagawang pagbabago sa kadahilanang ang mga taong iyon, kaya merong pagbabago ay sumunod sa prinsipyo ng kautusan ng Diyos. They turned to all the commandments and the statutes and the precept of the Lord. That's why they did little differently. That means to say, yung mga tao sa lumang tipan na mga tinawag ng Diyos at sumunod sa panukala ng mga hukom ay nakaranas ng hindi mang malaki ang pagbabago, pero mayroong mga pagbabago. But what is happening today, we as Christians, received by grace through faith, dapat hindi lamang konti ang pagbabago, dapat marami na. Dapat malaki na ang mga nagawa ng ating pananampalataya sa Diyos sa panahon na tayo ay kumilala hanggang sa kasalukuyan. Dapat malaki na ang nagawa ng hakbang ng pananampalataya bilang isang Kristiyano, o what we call believers in Christ. This is what we call titled Faith March. Paglalakbay po ito sa daigdig, at ang tinatahak po natin ay hindi lamang na may pangaral ang salita ng Diyos, kundi marami pa ang taong sumampalataya, maniwala sa aral ng salita ng Diyos. Yun ang ating lakbayin. Having this title about Faith March ay isang malaking hamon po ito sa mga lingkod ng Diyos, especially. That I am calling all the attention of the ministers of the word. The word march need to, we are now entering into the, not only in the introduction and in the middle of drilling, but in the last of the last day drilling. Ito na yung huli at huling panahon na kung saan ay ipagmamalaki natin na yung ating pananalig sa Diyos ay hindi nagkaroon ng kabiguan. Ito yung ating pananalig sa Diyos ay may nagawang bagay na malaki. Ulat higit sa lahat ang pagbabago ng buhay. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. They did little differently because they were turned to following the Lord. Yun ang magandang aral.
Kapag yung anak ng Diyos ay sumunod sa palatuntunan ng Panginoon, sa inuutos ng Diyos, if you abide in me and my words abide in you, ask, and it shall be given unto you. There are two conditions for us to be answered in all our longings and prayers. Abide in me, abide in the Lord, as you abide in the Word of God. Yung iba po, sumusunod sa Diyos. Sabi, pero hindi nagbabasa ng Bible. They didn't even spend time reading the scripture. In Gideon's day, Israel was in a desperate, lowered space, or tinatawag po natin limited space and time. In Gideon's day, Israel was in desperate. The word straight means limited space and time. May lamang ang panahon. Kaya po sila ay naghahanap ng isang pagliligtas. The nation would rebel against the Lord, only fall into oppression. Oppression means to the spirit of senses, depressing in the spirit of senses. Kaya yung kanilang pong mga pag-iisip, kanila yung pong mga katiniwan sa panahon na sila po ay sinako, sinalakay ng malalaking bansa, nagkaroon po ng puwang ang kanilang puso ng takot. But after years of hardship and pain, the people would repent and God would raise up a deliverer in the person of Judge. Kailangan magsisi. Pero hindi lamang kailangan magsisi ang bayan ng Israel, kundi sila man ay naghahanap ng isang mamumuno sa panahon na sila po ay sinakop ng malalaking bansa. To rally an army, in verse 2, titignan po natin, basahin po natin yung talatang 2. In verse 2, chapter 6, verse 2, isang kasaysayang pwede po natin bigyan ng pansin. Judges chapter 6 verse 2. Pakilagay, okay. Higit na makapangyarihan ng mga Midianita kaysa sa mga Israelita ay nagsipagtago sa mga kuweba at sa mga kabundugan. Wala po silang kapasidad na sumama sa lansangan sa syudad na kung saan ay maraming tao. Ang tahanan po nila, dahil sa lubang takot na sila po ay papatayin at uubusin ang kanilang lahi, sa kuweba po sila natulog. Sa kuweba at mga kabundukan ang kanilang tahanan. Nagtatago po sila sa bagsig at lupit ng pamamahala ng Midianita. In verse 2 yan, to rally an army cast off the yoke of heathen bondage, and because of fear, escape and live in the mountains and caves. Yun ang naging dahilan po. Kaya nabuhay sila sa kabundugan at sa mga kuweba. Gideon was one of those judges whom God commissioned to deliver Israel. Ito po yun. Kaya itinawag ng Diyos, ikinumisyon ng Diyos ni Yahweh si Gideon upang ipagtanggol ang Israel, bayan ng Diyos, sa pamamahala ng mga Midianita. Chapter 7, makikita niyo po yan, mamaya ipalalarawan ko sa inyo kung ano yung nangyari. I will explain to you what happened during the siege of Midianites under the leadership of Gideons, the judge Gideons. Chapter 7, he marshaled an army and waged a successful battle against the Midianites. When we call army, a bunch of army, napakarami po ang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang pamumuno. But let's have a closer look about its reveal that Gideon was definitely marching to the beat of a different drummer. Ibig sabihin po rito, nung tinawag po si Gideon po ay nangangatwiran. Yung tugtog na makalangit ay hindi masabayan po ni Gideon, because Gideon is definitely marching to the beat of a different drummer. Ibig sabihin, yung tugtuging makalangit na ibiniyaatas at ibibigay kay Gideon ay hindi maunawaan dahil si Gideon ay nagdadahilan
sa panahon na siya tinawag ng Diyos at hindi alam ni Gideon na si Gideon ang Diyos ay gagawin si Gideon na isang pangunahing tagapagpalaya sa pag-aalipin ng mga Israel. In his obedience to God, he did some things that were to someone without faith. Paano itong title na to? Faith March. Pagkatapos yung dahilan po, tignan po natin yung mga dahilan. Ito ba yung maglilid sa atin? Israel. Ito ba yung lingkod ng Diyos na tinawag at pagkatapos ito ang narinig ng bayang Israel? No. This may be held through its own strengths. Gideon's faith march that can help us better tune in to the Lord. Yung pong hakbang sa pananampalataya, paglalakbay sa pananampalataya ni Gideon, sa iyo at saka sa akin bilang anak ng Diyos, ay magtuturo, mag-aakay sa isang mananampalataya na mailagay yung buhay natin nakalugod-lugod sa harapan ng Diyos. And this is what the passage stated. Number 1, the faith march under this, faith means believing what God says about you. That is the bottom line. Ang unang-una po, na unang hakbangin ng isang pananampalataya, ipinagmamalaking hakbang ng pananampalataya. Sabi po dito ng banal na kasulatan, faith means believing what God says about you. Ang pananampalataya o paglakbay sa pananampalataya ang paniniwala sa sinasabi ng Diyos para sa iyo kung nakikinig ka. That's the definition of the faith march. Believing. Faith means believing what God says about you. God called Gideon. Look at this. The first one is faith means believing what God says about you. Pag tinagalog po natin ito, mga magulang at kapatid, kayo nakikinig ngayong umaga. Ang pananampalataya ay nangangahulugan na ikaw ay naniniwala, nananalig sa bawat sasabihin sa iyo ng Diyos. And that's the word faith march. Faith means believing what God says about you. God called Gideon to deliver Israel. By then, he was stressing with, nung tinawag po siya, nasa pigaan po siya ng mga ubas. Nasa ubasan po siya. Naroon po siya, gumigit siya roon ng trigo. Nasa palayang po siya. Nasa bukid at nasa pisaan ng ubas. Ito pa ang gagawin mong leader. Kung leader po, makikipaglaban sa bansang Midian, mga Midianites, napakalaking bansa po itong Midian at mga Midianites. Tapos yung kukuning leader, tignan niyo po, nasa bukid. Gumigit ng trigo. Kumbaga, nag-aayos ng mga inaning palay. At nasa tabi noon ang pisaan ng ubas. Dito galing si Gideon. Meaning, admittedly, not standard preparation for military leadership. At the same time, he wasn't enthusiastic when the angels of the Lord called him. In verse 12, babalik po tayo sa verse 12. Look at in verse 12. Ito po yung interaction nung tinawag ni Yahweh si Gideon. Sa anyong anghel tinawag ng Diyos si Gideon. Nagpakita sa kanya ang anghel ng Diyos o ni Yahweh. At sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Mga magulang kong kapatid, kung kagitingan lang ang pupuntahan, dapat yun nasa training. Nagkaroon ng PMA year. Dapat mga Coast Guard, mga men in uniform talaga na sumabak sa mga training. Sa gubat, sa bundok, sa dagat, sa alapaap. Pero yung tinawag na ito, ang sabi niya, isa ako sa pinakamaliit pa mula sa lahi namin. Tapos ako, itong tinawag ng Diyos. Kaya ayaw niyo maniwala sa anghel dahil siya po ay patatawag sa kanya. You will be a mighty warrior. Meaning, admitted that standard preparation for military leadership ay hindi angkop si Gideon. And this is the reason why. Kaiba po ang bagay na makalangit sa mga bagay na ikukumpara para sa lupa. Ang layunin ng tao mabuhay sa lupa at iba ang taong nasa lupa na ang layunin ay mabuhay panlangit. Magkaiba po yan.
So, tingnan po natin ang kaibahan ng tawagin ng Diyos. Meaning, the angel of the Lord caused Gideon to do a double take. Parang ang dating dito, ako? Who? Me? A mighty warrior. Hindi yung makapaniwala po si Gideon kasi yung lahi po nila, pinakamahina. At siya pa ang pinakamaliit sa pamilya. At nung tinawag siya, I will make you a mighty warrior. Oh, who, me? A mighty warrior? You're just kidding. Maring ganun po ito. Parang nagbibiro ka naman, angel. Parang nagbibiro ka naman, Yahweh. O Diyos na Yahweh. Ang lahi namin ang pinakamahina. Isa pa ako sa pinakamaliit mula sa aming pamilya. Tapos gagawin mo kung mandirigma. Look at the interaction. Dito po natin pag-aaralan yung faith march. Kung paano humakbang si Gideon sa pagsunod sa pananampalataya. If the Lord is with me, sabi po niya, next in line in 13, verse 13, sumagot si Gideon. Tingnan niyo po yung interaction ng dalawa. Mawalang galang na po. Parang ganito to eh. Parang kapitbahay lang yung kausap eh. Mawalang galang na nga po anghel o kung sino man. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Ito rin po ang maraming katanungan ng tao ngayon. Bakit ko ang Diyos ay mabait? Bakit ko ang Diyos ay mapagmahal? Bakit niya pinahintulutan ang mga nangyayari sa mundo? Alam po ninyo, nakagugulat yung nakita kong isang quote sa Facebook. Pakinggan niyo po itong mabuti. Namangha ako at nabigyan ako ng aral. Totoo nga. At meron siyang punto. Ang sabi niya, when COVID comes, people prepare. Nang dumating ang pandemic, COVID-19 pandemic, ang mga tao naghanda. That's the bottom line. That is the passage. To make this sounds clear in your ear hearing, when COVID-19, what we call pandemic comes, nung dumating tong COVID-19 pandemic nito, ang tao naghanda. But tell them that Jesus is coming. They don't do nothing. Tinignan mo eh. When COVID-19, which is pandemic, comes, people prepare. They prepare. Naganda ang tao. But tell them that Jesus is coming. They don't do nothing. Wala siyang ginagawa. Pag sinabi mong si Jesus ay babalik, wala hong maghahanda. Yung po yung faith march dito. Tignan po natin ang larawan na sabihin po ito sa kanya ng Panginoon. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasa na ngayon ang mga kabalbalaghang niyang ginawa noon? Gaya ng ikinuwento sa amin ng aming mga ninuno, kung paano sila iniligtas niya sa Egyptyo, pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng Midianita. Dito po yung interaction. Dito sa nangyayari sa buhay ng mga Israel, sa aking pamumuno. Pinahihirapan kami. Bakit hindi niya kami ligtas katulad ng ginawa niya sa aming mga kababayan nung kami alis sila, aming mga nininong mula sa Egypto at dalhin sa lupang pangako. Mga magulang at kapatid, the question is this. The Israelites, God-chosen people, because of their sin, were hard put to even faith sa panahon yun. Nasa ilalim sila ng paghihirap, pati yung kanilang sariling pagkain, wala ho silang makikitang ayuda. Bakit? Sapagkat nung natakot sila sa Midianites, nagpunta sila sa kuweba. At doon sila sa bulundukin na buhay at nagtago. So tingnan natin to. They cannot even feed themselves, much less to enjoy prosperity. The enemy took everything they had. Sapagkat sa labanan, pagdating po sa paghahari ng mga namiminuno, pag nagtagumpay yung isang hari, wala hong itinitirang buhay sa mga talunan. Pati at ari-arian nila kinukuha. Kaya ayaw hong maniwala ni Gideon na siya ay tinatawag ng Panginoon. Now the interaction followed.
Yung kasalanan ang naging dahilan sapagkat ang bansang Israel ay kung saan-saan kumilala, sumamba. Binanggit ko nga po yung pag-aaral natin kay Diana, kay Artemis, na ginawa ng ginto at pila. Ito po yung ginawa ng Israel. Kaya hirap ang bayan ng Israel dahil sa kanilang kasalanan. At dahil sa kanilang kasalanan, sin will take people farther to go. Yung kasalanan po ang naglalayo sa kanila sa Diyos kung ano man yung gusto nilang marating. Ang kasalanan na nagiging dahilan kung bakit hindi nila maranasan ang bagay na magaganda at kasaganaan sa kanilang buhay. It is always the same before, at present, and in the future. Yung the sin-sick world. Ang daigdig natin po, talamak na ang kasalanan ginagawa. And I want to be honest with you, sin will take people farther they want to go, causing them even more than they can afford to pay. Kaya nga ho isipin mo kung sa bundok ka, titira, sa kuweba ka magtatago, walang pagkain, ano pa ang kaya mong bayaran? Kung tutos-tusan ka pa ng mga tribute para doon sa mga pagbabayad ng buwis. Mga magulang at kapatid, verse 12, read, if the Lord appeared to you as this moment, what would you say about you? Eto, kung ang Diyos ngayon, at kung ikaw ay nakikinig ngayong umaga, minamasdan mo ang gawain itong live streams na ito. Kung ang Diyos ang magtatanong sa iyo, katulad ng katanungang ibinigay kay Joyce, if the Lord appeared to you as an angel, at this moment, what would you say about you? At kung merong gagawin ng Diyos na magpadala ng anghel katulad kay Gideons, ano ang sasabihin mo sa kanya, tinatawag ka niya? Abigail, Andrew, ano ba mga pangalan nyo? Mga kapatid, kung nakikinig ka, tsak may pangalan ka. At kung tatanungin ka ng Diyos, ano ang sasabihin mo tungkol sa iyong sarili sa harapan ng Panginoon? And this is what a very personal challenge for us people of God this morning. Ano ang sasabihin mo kapag gusto ng Diyos na ikaw ay kausapin? In Isaiah, I'm sure of this in verse 18, but I missed the chapter. Come and let us reason together. Ali kayo at magkaliwanagan tayo. Kaya pag ang tao may ginagawang kasalanan, ang Diyos po, sabi niya ng Diyos, alika na rito, makipagliwanagan ka sa akin. Ang tao, dahil nga hindi kumikilala sa Diyos, hindi nga ho nagbabasa ng Biblia, walang panahon ng pagdarasal. Kaya patuloy po silang gagawa ng pagsuway at pamumuhay sa kasalanan at wala po silang pwedeng idahilan sa sandaling sila ay tawagin ng Diyos katulad ng pagtawag ng Diyos kay Gideon. Si Gideon, ano sabi niya? Bakit daw ang pinili niyo kami? Ang lahi po namin ay mahina at ako pa ang pinakamaliit. Ngayon kung tayo naman ang tatawagin ng Diyos, Bernard, kung ano man ang pangalan mong nakikinig, kaibigan kapatid, ano ang sasabihin mo sa Diyos tungkol sa buhay mo? This is a very personal question. What would you say if the Lord talked to you as what the Lord talked to Gideon? Let me mention today this lesson from his history. Faith means believing what God says about you. Yun po yung una. Ang pananampalataya, ang katugon, ito yung pananalig na kung ano ang sasabihin sa iyo ng Diyos. Faith means believing what God says to you. Sinabi ng Diyos kay Gideon, gagawin kitang mandirigma at gagawin kitang mamumuno ng buong Israel. Mga magulang ko kapatid, napalaking kagalakan to na ikaw at ako'y tawagin ng Diyos upang maglingkod at gawin yung kanyang pinagagawa sa daigdig nito. But God said, go in the strength you have and save your people. Tingnan niyo po in verse 14, bumalik po yung katwiran si Gideon. Sabi ng Diyos kay Gideon,
Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianite, mga magulang at kapatid. Sabi ng Diyos dito kay Gideon, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo. Saan ginagamit ng tao ang kanyang lakas ngayon? Saan inuubos ng tao ang kanyang lakas ngayon? Saan napupunta ang kakisigan, ang kagandahan ng personalidad ng tao? Sa ganitong dahilan, sabi ng Diyos kay Gideon, lumakad ka, gamitin mo ang buong lakas mo. Merong sinasabi ang Diyos, kaiba sa sinasabi ni Gideon. Sabi ni Gideon, ako magiging mandirigma. Ang lahi namin mahina, isa pa ako sa pinakamaliit, tapos sasabihin mo kung may lakas ako. Mga magulang ko't kapatid, huwag mo sabihin mahina ka. Ang Diyos ang nagsasabi ngayong may kalakasan na pwede mong gamitin kapag ang Diyos ang mag-uutos sa'yo. Faith means believing what God says to you. That's the bottom line. Maniwala ka. Again, Gideon's object was straight. In all, say, my family is the weakest and I'm the runt. People of God, if we are facing a lot, some or severe troubles and pain like Gideon's introspection. The word introspection means it is self-evaluation, analyzing in our inadequacies. That is introspection. Yung pong self-evaluation, analyzing, yung po yung, this will be the word to paralyze us, to paralyze you as Christ. Pag meron kang self-evaluation, makinig po kayo rito, the word introspection means self-evaluation and analyzing in our inadequacies. Kapag ina-analyze mo yung kawalan ng kakayanan, that's the word. Yung hindi ko kaya to, mahina ako, wala akong magagawa, that is introspection. Self-evaluation. Now, ang sabi dito, if we are facing a lot or some or severe troubles at what is happening today, Gideon's introspection, this will paralyze your walks of life, your faith march, rather, at present and even in the future. Ngayon pa lamang, kapag ikaw ay the word evaluation, yung bang pinag-aaralan mo pa sa sarili mo na at nakita mo yung walang kakayanan, hindi ka makasusulong. Hindi ka makahakbang sa pananampalataya na manalig ka sa sasabihin sa ng Diyos. Dahil ang idadahilan mo, mahina ako, hindi ko kaya yan. Baka naman pwede ang iba, wag na lang ako. That is what we call introspection. Now, kapag ganito, magiging paralisado. This will paralyze your faith, my faith, and everybody's faith before God. Gagawin itong isang, the word paralyze ay gagawin niyang ikaw ay isang taong paralitiko na hindi ka na makakakilos habang iniisip mo, wala kaming pera hindi namin kaya yan, paano ko naman magagawa ito? Yun ang dahilan po at ang spirito ni Gideon ay ganun sa harap ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, hindi. Gagawin kitang mandirigma. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi, magtatagumpay ka. Hindi, gagawin kitang leader. Hindi, maghahanap buhay ka ng maayos, bibigyan kita ng magandang pinabukasan. Tapos sasagot ni Gideon, baka katulad mo, mga kapatid, katulad ni Gideon, hindi ko kaya yun, wala nga akong pinag-aralan. Yung iba nga, nakakatakot pa Nakakasyak yung dahilan. Alam mo, nabuhay kami sa daigdig na ito, mahirap yung magulang ko. Kaya hanggang ngayon, ito, mahirap kami. That's self-evaluation. Magiging paralitiko. Kung merong pinagagawa sa iyo ang Diyos, gawin mo at umakbang ka sa pananampalataya. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! In this case, our walk of faith began only when we choose to believe God instead of our own feelings and inferiority. Ganun na mangyayari po. Hindi lang magiging paralitiko. Ang kaso mo, ang iyong paglakad sa pananampalataya ay yung bang nahihirapan ka, mawawala ka sa alignment ng pagsunod sa Diyos. Hindi mo magagawa talaga na sumailalim sa kalooban at pagpapasakop sa panuntunan ng salita ng Diyos. Dahilan, paralitiko
And the word inferiority means it is a situated lower down, insulting either or timidity. Kaya may mga Kristiyano na lalamig, tinatamad ng dumalo, tinatamad na magdasal, tinatamad na magbasa ng Biblia, kasi nagiging dahilan upang ikaw ako ay hindi sumulong at magbunga sa harapan ng Panginoon. That's how we must proceed, step, faith march, and begin in our heavenly driving. The word in tune, tinagalog ko po ito. You must be in tune with the Lord. Palampakan natin ng Diyos. You must be in tune. You must be tuned in the Lord. Ibig sabihin, yung buhay mo bilang Kristiyano dapat ay parang may himig, may ganda, mayroong nakikitang ang tao namamangha, ang tao lumalakas, ang tao nasisiyahan. Kasi naka-tune in tayo sa Panginoon. Kasi you're now experiencing this what we call po yung mga taong ang lakas-lakas ng pananampalataya. Parang wala ho siyang, parang walang nangyayari kahit ang mga pangyayari ay talaga namang ang tao ay mapupuno ng takot. Pero yung taong merong pananalig sa Diyos, panatag to. Kasi alam niya ang Diyos ang magtatanggol sa kanya. Now, if you are out of tune, I'm talking about musical, symphony orchestra, or music in sense. Pag sinasabing out of tune, wala ka sa tono. Maging sa instrumento, wala sa tono. Let's say the key is A, tapos ikaw ay nasa B. So, walang unison. Hindi magkakaroon ng magandang lyrics o magandang tono kasi wala sa tono. Minsan ganun Hindi lamang sa musika, minsan wala sa tono. Alang katunog-tunog, alang kasaya-saya, alang kaligaligaya, alang kalakas-lakas, puro dahilan, puro reklamo. Wala tayo sa tono. Yung po sabi, you are out of tune. Now, tinagalog ko ito If you are out of tune, kung bagas sa pagkanta at wala ka namang kaloob, huwag na lang masakit sa tenga o pandinig. No judgmental No judgmental. Kung wala ka namang kaloob sa pagkanta, huwag ka na lang kumanta, masakit sa tenga. Siguro pwede tumula ka. Natsak na sa tiyempo yun. Yun yung sinasabi, I'm not discussing to you the word gift or different gifts or talents. And that's from the Lord, purihin ng Panginoon. Pero yung binabanggit dito, kung nagsasabi kang Kristo, nakilala sa Diyos, na hanggang ngayon, may mga bagay pang nakikita sa'yo ang Diyos katulad kay Gideon. Hindi tinitignan ng Diyos ang kahinaan mo. Ang titignan ng Diyos kung susunod ka sa kanyang sasabihin sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Maybe the Lord sees you differently than you see yourself. The Lord is with you, mighty warrior. Tingnan ninyo, tingnan niyo po yung tingin sa atin ng Diyos. Yun ang bigyan natin ng pansin yung kapag ikaw ay tinitignan ng Diyos. Huwag mong bigyan ng pansin, tignan mo ang iyong sarili. Iba ang tingin ni Gideon sa sarili niya. Ano yun? Paawa, pahabag. At yun yung kanyang kinalakihan. Ang pamilya niya, ang pinaka mahinang pamilya. Galing siya doon sa lahi niya. At doon sa lahi niya, siya ang pinakamaliit. Pero nasabi ng Panginoon, maybe the Lord sees you differently than you see yourself today. The Lord is with you, you mighty warrior. And if the Lord sees you today, if God says you will be a mighty warrior, you will be a mighty warrior. Nothing else, nothing more. Wala ka na idadagdag. Pag ang Diyos ang nagsabi, mayroong pangyayari. Amen? Amen ba ron? Faith means listening to His voice, not the voices of doubt and discouragement. Ulitin ko po ito. Ito yung magandang aral ng Faith March. Faith means listening to His voice, not the voice of doubt and discouragement. Subukan niyo makipagkwentuhan doon sa mga taong laging may problema. Subukin niyo po yung kausapin lagi ang tao sa maghapon. Yung bang hirap ka na hirap sa buhay, mo isang araw, hirap na hirap ka na rin ipaliwanag at wala ka nang ipapaliwanag dahil nahihirapan ka. Yun po yung aral dito. Faith means listening to His voice, not the voices of doubt. Kaya kung naglalaro ang isip mo na ikaw ay mag-aalinlangan,
Hindi yan galing sa Diyos. Ang galing sa Diyos ay yung may pagtitiwala at hahabang sa pananampalataya, ang bunga ng iyong paghambang sa pananampalataya ay tagumpay sa lahat ng iyong gagawin. Purihin ang Panginoon. What does God says about you? Look into His Word. Ano kaya sabihin sa inyo ng Diyos ngayon? Study the position you have in Christ. Basahin po natin ito. In Ephesians chapter 4 verse 1, may pahiwatig si Pablo. Tinatanong at binibigyan ng tungkulin ni Yahweh si Gideon, oh, you will be a mighty warrior. Now, today's generation, as a Christian, born-again believer, Apostle Paul urged in the book of Ephesians, chapter 4, verse 1, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life of worthy of the calling you have received. Sa Tagalog po, napakaganda nito mga kapatid. Ito yung posisyon natin ngayon. Yung posisyon ng paglakad o pagmamarcha ng pananampalataya, pag-unlad ng pananalig sa harapan ng Diyos, magagawa mo if this one is in your spirit. Ano yun? Kaya ako ay isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng, ano po yun? Mamuhay kayo ng gaya ng nararapat sa mga tinawag. Walk worthy in the Lord because this is your high calling. Walk worthy of manner of life. Lumakad kayo na mamuhay kayo gaya ng nararapat ng tinawag ng Diyos. Marami mo kasi tinawag kung anong pamumuhay ang nangyayari. Nagiging mahina sa pananampalataya, nanlalamig, nagre-reklamo, nagdadahilan, nalulungkot, nababagabag, natatakot. Hindi po paglakad yan. Yan ay bahagi ng tinatawag nating self-evaluation, yung introspection. Ang ina-analisa natin, yung wala nating kakayanan. Ganon si Gideon. Ang kanyang pag-aaral sa kanyang lahi, mahina kami, hindi namin kaya to. Umalis po tayo ron sapagkat ang pag-aaral natin, it is a faith march and you must be tuned in the principle of the law or in the principle of the Word of God. Ano ito? If He has called you today, do it and He will supply the strength and guidance to succeed. Hallelujah! If God to live His calling, He will supply the strength and guidance to succeed. Bibigyan ka ng Diyos ng suporta ng kalakasan upang magtagumpay doon sa iyong mga ginagawang dahilan. The manner is of obedience. Obedience called together a great army. Now, second letter B. Faith means deliberately testing God's power rather than your own. Faith means deliberately testing God's power rather than your own. Bakit? May kapangyarihan ba ang tao? Kung hindi nyo po nalalaman, ipaliliwanag ito ngayong umaga. Minsan, yung kapangyarihan, akala mo, nakatayo ka. Akala mo, ganito ka na lagi. Hindi po. In chapter 7, verses 5 and 6, mayroon pong nangyari. Basahin natin ito sa Gideon's Book of Judges, chapter 7, verses 5 and 6. Faith means deliberately testing God's power rather than your own. So Gideon took the men down to the water. There, the Lord told him, separate those who lap the water with their tongues, as a dog laps from those who kneel down to drink. 6. 300 of them drank from cup of hands, lapping like dogs. All the rest go down on their knees to drink. Ano po yung aral dito? The first thing God told Gideon to go was to reduce the size of the army from 32,000 hanggang ano? Ang sabi ng Diyos, una higit sa lahat, para magtagumpay ka. Wag mong akalain, baka mamaya dahil 32,000 ang iyong kawal, baka magyabang pa. Bawasan mo. Yung po yung aral dito. Faith means deliberately testing God's power
rather than your own. Baka dumating sa buhay ni Gideon yung dami ng kanyang mga tauhan, 32,000. Dumating sa kanyang kapalaluan at sabing, kaya mo niyan dahil marami. Sabi ng Diyos, God told to Gideon, reduce the size of your army. What do you mean by this? Reduce the size of your army. And God wasn't true to command another reduction. This kind of challenge was much strength. Mga kapatid, makapangyarihan ng mga Midianites, makapangyarihan ng kanilang mga sandatahan at kilala po sa digmaan. Pinababaan po yung mga kawan na dadalhin po ni Gideon from 32,000, nag-reduce at 300 na lang ang natira. From an army of 32,000, there will remain only a small band of 300. Now talking about 300. Regardless of how alert they were, of what value would such a tiny band be against the army multitude of Midian? Hindi pa rin binigyan ng pansin ng Diyos to. Gusto ko sabihin po sa inyo, hindi porke 300 ay magtatagumpay si Gideon. Hindi po. Sinabi ng Diyos sa kanya, from 32,000, second time, reduce until the remaining is 300. Kahit na anong tibay, makinig po kayo rito. From 32,000, ginawa 300. At sabi ng Diyos, ayon sa aral, kung 300, baka naman magtiwala kayo sa inyong, kahit na anong alerto kayo, kahit na anong uri ng pagsasanay ang gawin yung paghanda laban sa Midianites. Ano po yung aral dito? Faith means deliberately testing God's power rather than your own, rather than 300. The point is this. The real point of shrinking or to become smaller or compacted, hindi po yun ang problema. The real point of shrinking the army was to leave no doubt as to the sound of victory. Only God could defeat a huge army using only 300. Diyos pa rin ang magbibigay ng tagumpay sa bansang Israel sa pamumuno ni Gideon kahit meron silang 300 kawal. Palakpakan natin ang Panginoon. Kahit meron silang 300 kawal, wag pa rin silang magtiwala na kaya nila ang Midianites. Ang kahuli-hulihan, the only source of victory is no other than God. Mga kapatid, kung tayo man ay pahintulutan ng Diyos ngayon, bukas sa darating na araw, makalaya tayo sa sinasawag ng mga salot. Diyos ang may gawa niyan, hindi ang tao. Diyos ang may gawa niyan, hindi ang tao. Diyos ang gagawa niyan, hindi ang katalinuhan ng tao. Diyos ang gagawa niyan. Palalayain ng Diyos. Ang ating bansa, ang daigdig Diyos, hindi ang mga kawal, hindi ang karunungan, hindi ang medisina. At papahintulutan ng Diyos, yung medisina ay maging bahagi lamang, daluyan lamang, pero ang magmumula ng pagliligtas ay walang iba, kundi ang Diyos. That is what we call faith means deliberately moving beyond our comfort zone, the area of security. Ayun na yun. When we talk about the area of security, wala akong security yung 300 coming from 32,000. But the real essence of this passage, faith means deliberately moving beyond our comfort zone, the area of security, where it's easy to trust our own abilities. Ayan, pag-usapan natin yung abilities. Taas nga yung mga abilidad, ang kamay. Kayo mga hindi nagtataas, anong abilidad ang kaya mong gawin? I'm talking about abilities. If you're watching this live stream, Facebook, lang come close to Jesus said, what is your abilities? It's God is personally asking you, what is your security area? Ano ba yung talagang na ba't hindi ka makasunod kapag may pinapagawa sa iyo ang Diyos? Bakit ba marami kang ginagawang dahilan kapag ikaw ay dinadala ng Diyos sa isang kalalagay ang ayaw mo? Samantalang yung ayaw mo, yun ang ikagaganda ng buhay mo. Kasi yung ayaw mo, yun ang gusto ng Diyos na gawin mo. Minsan, we're just easy to trust our own abilities. That is what we call the area of security. What is the area of your security? What is the area of your security? Ano ang bahagi sa buhay mo na tilang panatag ka na? Panatag ka ba talaga?
Opo, doon sa mga taong mayroong ATM, yung mga taong may mga bank account, yung mga taong may mga real estate, may mga property, may kabahayan, may mga negosyo. Is that the area of your security? I'm talking to you very bluntly. Is that the area of our security? There is no one security. Security is only in the hands of God. I'm not talking about temporary things. I'm talking about eternal view. Kasi yung eternal view ang maghahanda sa kayo sa lupa patungo sa langit. Yung pansamantala, hindi ka nito ihahanda paakyat ng langit. Are you listening? Yung mga bagay na pansamantala sa lupa na ito ay hindi magiging dahilan upang ikaw ay makapasok sa kaharian ng Panginoon. Ang gagawin mo lang, habang ikay nasa lupa, susundin mo ang palatuntunan ng salita ng Diyos. Mga bagay na makalangit, ito ang magdadala sa iyo patungo sa buhay na walang hanggan. Patutunayan ko po sa inyo sa kulot sa Kabanatang 3. Talking about the area of security. Colossians chapter 3. In verse 1, pinuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya pagtuunan ninyo ng isip ang mga bagay na nasa langit. Bakit? Ano sa langit? Sapagkat diyon ang kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. In verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. I'm talking about the area of your security. If you are a believer, the area of your security is no other than in the hands of God. Not in your own ability, not in your own capacity, not in your own talent, neither in your own education. This must bring the very presence of the Lord to put or to stay inside about these promises. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Bakit po? Ang mga bagay na panlupa, basahin natin yung verse 3. Sapagkat namatay na kayo, ang ating yung tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Verse 4. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya, makakahati sa kanyang karangalan. 5. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang pagnanasang makalaman. Nakita niyo po yung panlupa? Yung mga pagnanasa na nasa lupa, makalaman, pakikirapit, kahalayan, mahalin na simbuyan ng damdamin, masasamang nasa wrong desire. Yun po yung tinatawag natin. The words might be used, the word wrong, worst desire. So, yung area of security, sabi po ni Gideon, wala po yan. But I will make you a mighty warrior. Masasamang nasa at ang kasakiman na nasa uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasakiman. Yung area of security, it talks about material things. Yung area of security, it talks about power. It talks about thinking, knowledge, or understanding, but not wisdom. Malaki ang pagkakahibaan ng tao kapag ang tao ay marunong. Iba ho yung tao ay merong knowledge, iba ho yung tao may kaunawaan, at iba yung tao hong matalino. Naunawan mo po ito, paliwaliwanag ko sa inyo ito. Yung taong matalino, isinasagawa yung kanyang alam, yun ho ang taong matalino. Wisdom is knowledge application. Yun. Yung taong matalino, isinasagawa niya yung kanyang alam. Amen po ron. Yung pong tao na may alam at hindi sinasagawa, hindi po yung matalino. Are you listening? Are you listening? In James chapter 3 verse 13, tingnan po natin yung area of security. Kasi pag area of security, ang titignan natin yung pag-iisip, yung kakayanan, yung kapasidad ng tao, yung karunungan. Ano ba yan? Dali yan. James chapter 3
30. Tinatanong po rito ni Santiago, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Who is wise among you? Show it in your own behavior, with your own living, with your own good character, in the spirit of humility and their words. Yun po yung sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita ninyo ito sa inyong pamamagitan ng wastong pamumuhay. Ayun. Bunga ng kapagkumbabaan at karunungan. Sino sa inyo matalino? Ang tao matalino ay nakikita po doon sa pamumuhay. Amen po ba ron? Ang taong matalino ay nakikita sa pamumuhay. Kaakibat nito, yung ugali ay mayroon pong pagpapakumbaba. Yan po ang taong matalino. Palakpakan natin ng Diyos dyan. Now, going back this passage. Sometimes, God does for us when what He did for Gideon, He reduced the size of our army. God wants sometimes to reduce our security of area of security. Kasi pagka meron ka ng secure na ang buhay mo, parang ayaw mo nang umalis doon sa comfort zone. Parang, bakit ba ako maghihirap? May pera naman. Bakit ba ako kailangan maguluhan? May pera naman sa bangko. May bahay at lupa naman at meron kaming negosyo. Bakit ako That's the word comfort zone. Sometimes, God does what He did to Gideon to reduce your army, to reduce your area of security. Yun yung pong tinuturo. Kapag ikaw ay naroon na sa area of security, whatever securities, yung kapitbahay mo, kamag-anak mo, hindi mo na napapansin yung kapwa mo, para tumulong. Kaya huwag kang magtiwala dyan. Ang pagtiwalaan mo, na ikaw ay mayroong katiyakan ang buhay kapag ikaw ay nasa kamay ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. In this time, our response open is to question God's goodness. Agonize, then welcome of spirit. Ganito po yun. Minsan, totoo po yung kapag ang tao ay nakararanas ng kapighatian, anxiety, depression, frustration, discouragement, parang ayaw na ho nilang mabuhay. Parang ayaw nilang pagpatuloy pa yung kanyang simulan dahil wala rin naman pong kilalabasang maganda. Hindi po yung ang sabi po, instead, maybe we ought to realize that the battlefield is being prepared for a God-sized victory. Ayun. Hindi tinitignan ng Diyos mo anong kakayanan mo. Ang tinitignan ng Diyos ay yung iyong pagtitiwala sa kanyang sinasabi. Praise to the Lord. 3. Faith means depending on God's method. Yun. 3. Faith means depending on God's method. Ang pananampalataya ay nagsisimulang dapat sa mga pamamaraan ng Panginoon. Ganito po yan. Gideon and his army executed a battle plan that was just laughable. Ano po yung pinagawa sa kanya? Gideon divided the 300 men into 3 companies and he gave each man a trumpet, an empty jar, and a torch inside. Pasado ba ito? Kung meron military expert po rito, ipaparada yung 300. At sasabihin dito, sige, pupunta tayo sa isang lugar na mayroong labanan. Dalhin ninyo yung mga sandata. Ang dinalang sandata, makinig po kayo rito. Faith means depending on God's method. Iba po yung words method at saka yung God's methods. Iba yung pamamaraan ng Diyos at yung pamamaraan ng daigdig. Ang daigdig ko yung pinag-uusapan pakikipagdigma sa mga Midianites. Ang dinadala ho ay sabi, sige, pumunta kayo nun, magdala kayo ng trumpeta. Magdala kayo ng jar, sampalyo. At lagyan nyo ng isang sulok sa loob. Bring the trumpets and a jar, and inside the jar, a torch. Tatlo ang gagawin ng 300. Ang hawak nila, hindi kayo, ang hawak nila, trumpeta. Yung iba, ang dala, jar. Parang yung jar na pala yun, malaki. At tapos yung ikatlo, lalagyan ng torch yung loob. Kung ito ang lulusog sa Russia, sa North Korea, kasi titignan po natin,
Faith means depending on God's methods. Kung kayo si Gideons, at kung ako ngayon si Gideons, ay tinatanong sa inyo ng Diyos ngayon, sige, dalhin nito, tapusin na natin itong pandemic. Ano pong dadalhin, Lord? O sige, magdala ka ng trumpeta. Magdala ka ng palayo. At magdala ka ng sulo. Paano pong mapupuksa? Paano tatalunin ang malalaking digmaan at pakikipagbaka sa malalaking mga modernong kagamitan ng pandaigdig na digmaan? So nakatatawa, it's been laughable. Pero ang sabi ito, ang pananampalataya ay nakadepende sa pamamaraan ng Diyos. Gusto mo bang lumakas? Gusto mo bang magtagumpay? Gusto mo bang sumagana? Gusto mo bang magkaroon ng kagalakan sa gitna ng kalakasan ito? Sa pamamaraan tayo ng Diyos aasa. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa pamamaraan ng Diyos tayo aasa. Ano ang gagawin dyan? Chapter 7 verse 20. Ito ang pinagawa ng Diyos kay Gideons. Sabi ni Gideons, ano ba ito si Yahweh? Anong uling Diyos itong aking kinakausap ngayon? Pinagdala kong trumpeta, itong kawal na ito, tapos palayo, tapos isang sulong. Verse 20, anong pinagawa? Ang pananampalataya ay nakadepende sa pamamaraan ng Diyos. Ano yung pamamaraan ng Diyos na ipinakikita kay Gideons? At ano ang pamamaraan ng Diyos na ipinakikita sa inyo ngayon at saka sa akin na pwede natin gawin para magtagumpay sa daigdig na ito? Ganon din ang ginawa ng dalawang pangkat. The three companies working together with the same principle. Ganon din ang ginawa ng dalawang pangkat. There are three companies, yung 300 hinati. Hawak ng kanilang kaliwang kamay ang sulo at nasa kanan naman ang trumpeta habang sumisigaw na the swords of God and the swords of Gideon. Tabak ni Yahweh at ni Gideon. Ano nangyari? 21. Bawat isa'y hindi umalis sa kanyang kinatatayuan sa paligid ng kampo, samantalang nagsisigawan at nagkanya-kanyang takbuhan ang mga nasa kampo. Tignan niyo po, nagkagulo. Hindi yung kawal. Eto, yung kanilang lulusubin may nangyari. Next in line, focus. At habang walang tigil sa pag-ihip ng trumpeta ang 300 Israelita, pinaglaban-laban ni Yahweh ang mga nasa kampo. Kanya-kanya silang takbo tungo sa sirera hanggang Bethsida at Abehola, malapit sa Tabata. Ipinitawag ni Gideon sa kalalakihan mula sa lipi ni Naphtali, Aser at Manases at pinahabol sa mga ito mga Midianita. Nagtagumpay. Ano ang dala? Tangke? Nuclear power? Jet? Heavy bomber? Heavy mower? Hindi yun eh. Trumpeta, sulo, at banga. At nagsigaw sila, tabak ng Diyos! At tabak. Tinalo po nila ang Midianita, hindi sa paraan ni Gideon. Hindi sa paraan ng 300 sundalo. Kundi tinalo nila ang Midianita, malaking hukbo. Sa digmaan yun, dahil sa kaparaanan ng Diyos. Gusto mo ba magtagumpay sa daigdig na ito? Gusto mo ba magtagumpay sa alam buhay? Gusto mo bang magtagumpay sa pag-aaral? Gusto mo bang magtagumpay sa negosyo? Gusto mo bang magtagumpay sa hanap buhay? Gusto mo bang gumanda ang buhay ng iyong pamilya? Sumampalataya ka sa kaparaanan ng Diyos. Faith means depending on God's. Tignan natin yung Joshua. Ano nangyari sa Joshua? Ano nangyari sa Joshua chapter 6? Pareho lamang po eh. It reminds us of God's strange method of taking the city of Jericho. Pagpapaalala pa rin sa iyo at saka sa akin, kayong mga nakikinig, may kaganapan na nangyari sa aklat po ng Joshua, kabalatang 6 sa Jericho. Hindi ko sila nagdala ng sibat, ng pana, ng lahat ng kalasag na piyasa sa sandatahan. Meron pong pinagawa ang Diyos using faith means depending on God's method, not the world's method, not the man's method. Commanding the Israelites to march around the city once a day. For 6 consecutive days, inutos ni Yahweh sa bansang Israel na sila'y magmarcha. Paikot sa isang araw, 6 na beses nilang gagawin sa loob ng 6 na araw. At sa 7th araw,
pagkatapos nilang umikot ng 7 beses, sinimulan ng mga pari na hipan ang kanilang mga trumpeta at ang syudad o the city wall would fall down flat. Bumagsak ang Jericho. Anong ginawa? Sa paraan ng Diyos. Kung gusto mo bang bumagsak ang lahat ng pakikipagbaka sa iyong harapan, gusto mo bang maging matagumpay na Kristiyano, gusto mo bang mas maayos na pamumuhay ang ating pamilya, gusto mo bang gumanda ang kinabukasan mo sa lahat ng larangan na gusto mong marating, magtiwala ka sa kaparaanan ng Diyos. Magtiwala ka sa kaparaanan ng Diyos. The word methods versus God's methods. Ito po, the last. To end this message, the word methods versus God's methods. That's the point. God starts things, His methods usually don't make sense to those who are not tuned to the frequency of faith. Yung kaparaanan ng Diyos ay bahagi ng kanyang pamamaraan na hindi naman ito malaman ng mga taong lalo't higit wala sa pananampalataya kay Kristo. Lalo't yung mga taong hiwalay sa ugnayan sa Diyos, hindi sila maniniwala. Dahil kung sila tatawagin ngayon at ipanulusong ang Midianite, pababagsakin ng Jericho, hindi sila maniniwala. Yung maniniwala ito, yung naka-tune in. Yung mga taong may relasyon sa Diyos. At kung may relasyon ka sa Diyos, gawin mo kahit sa harap mo imposible. At sa Diyos ay walang imposible. Sa Diyos, lahat ay posible. With God, nothing is impossible. Now, a pivoting passage. Look at the people today. Ito po yung pangalawang senaryo na binanggit ko sa inyo sa Facebook. Look at the people today. They prepare because COVID-19 comes. Binalitan ko kanina. Ano po? Today, doon sa FB quoting passage, nabasa ko kahapon. Look at the people today. Tingnan nyo ang mga tao ngayon. They prepare because COVID-19 comes. Naghahanda sila ng iba't ibang uri ng pamuksa, iba't ibang uri ng gamot sapagkat dumating ang COVID-19. Look at the people today. They prepare because COVID-19 comes. But tell them, sabihin mo sa kanila, Jesus Christ is coming. They don't do nothing. Sabihin natin sa labas, ang Diyos ay malapit na dumating. Walang kikibur yan. Walang gagalaw dyan, walang gagawa yan. Pero ngayon, dumating yung pandemic, ang tao naghahanda. Nasa kamay ng Diyos ang pandemic. Nasa kamay ng Diyos ang bansa. Nasa kamay ng Diyos ang ating daigdig. Palakpakan natin ang Panginoon. The words methods are predicted on the lordship of self. Yun. Yung paraan ng tao, words method, ganito po, tingnan niyo yung words method ha. Yung God's methods, pamamaraan ng Diyos po ang magliligtas sa bansa, Diyos po ang magliligtas sa kanyang mga nilikha. Pero yung pamamaraan ng tao, yung words method o yung man's method, ganito. The words method or man's methods are predicated on the lordship of self, self-interest, self-improvement, self-image, self-fulfillment. Walang Diyos. Tignan niyo yung paraan ng tao, ha? Yung sariling interest, yan ang tao. Self, sarili. Meron silang sariling interest. Meron silang sariling pagpapalago. Meron silang tinatawag nating self-image. Pagdating sa pagagandahin ng sarili, ang daming nagpapaganda. Isang oras na sa salamin, ayaw pa umalis. Hindi pag makalis at pag nakahanda na yung suot, makinig po kayo. Baka kayo matawa rito. May mga tao matagal mag-ayos sa sarili kasi gusto nila pag lumabas sila sa bahay maganda. There's nothing wrong. Siyempre, kung ikay naman anak ng Diyos, lalo na, paglabas mo naman dapat presentable ka. Look at what I'm wearing today. This is an excellency in the Spirit. Mga kapatid, pagpapaganda sa sarili, yung self-image, pagandahan. Hindi pa tapos po yan. Bago lumabas ng bahay, sasabihin niya doon sa kanyang kasama. Bagay ba?
Okay ba? Hindi pa tapos na ho yung maghahanda doon sa oras. Naigit. Salamin, suklay, shampoo, lahat, susuot. Pagtapos bago lumabas ng bahay, kakausapin nyo na sa bahay. Nakasama niya. Bagay ba? Self-image. Pagpapaganda sa sarili, pero yung kaluluwa. I'm talking about your soul. If you're listening. I'm talking about our souls. Yung kaluluwa natin, ang pagandahin natin. Kasi yun ang akit sa langit. Hindi mamahal yung lipsticks ni ano. O kung sino-sino. Hindi yung bench, hindi yung mga produkto. Pinagaganda niya ng palabas. Walang maganda, walang masama. Pero mas maganda na yung loob, maganda pa yung palabas. Alapakan natin ang Panginoon niya. Self-interest, self-improvement, self-image, self-fulfillment. Pag sinabi self-fulfillment, ganito. Tingnan niyo po yung taong nagkaroon ng fulfillment sa buhay. Are you fulfilled? I'm talking to you. If you're listening, if you're watching this FB live stream, come close. Do you have an area of security? Your life is fulfilled? If still unfulfilled, there is one person who created heaven and the earth. God Himself is the one who will fulfill our lives for you and I to be fulfilled. Palapakan natin ang Panginoon. The word says, in order to get ahead, you need to scratch and claw and look out to number 1. Yung isip ng tao na yan, sige, yan sa harap mo, alisin mo yan. Gumawa ka ng paraan hanggang ikaw umauna. Yun po yung pamamaraan ng daigdig. Ang Diyos iba, God says, deny yourself, take up your cross, and follow Jesus. Sabi ng isa, the word says, get all you can and give it. God says, give yourself away, and you will have the riches in heaven. Yung daigdig, pamamaraan ng daigdig. Sige, kunin mo lahat. Lahat ng bagay na makuha mo sa daigdig dito, tago mo. Pero ano sabi ng Diyos? God says, give yourself away and you will have riches in heaven. Ibigay mo ang buhay mo sa Diyos ng buong buo at magkakaroon ka ng kayamanan sa mga panlangit. Use. This is not fill in the blanks, but choose the best answer. God's methods or world's methods? Now, if you're listening, faith means depending on God's methods, even when those methods seem strange or even stupid to those around you. Kung meron pong mga taong pilosopo sa panahon ni Gideons, ang dami yung maririnig ni Gideons. Ano? Lulusog ka sa Midianites. Trompeta, sunog at saka banga. Mga kapatid, we need to pursue our faith march in this world. And can I invite you to be in the presence of the Lord? Today, or this very moment of time, God wants us to level up our faith. Faith means believing what God says about you. Faith means deliberately testing God's power rather than your own. And faith means depending on God's method. Shataka Rabakod Dayara. Salamat po aming Ama. Kayo po nasa tahanan. We will be having our Lord's Supper. As we acknowledge this in commemoration of the Lord's Supper, Yarabakadesa. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, hallelujah. We will partake this Lord's Supper today.
Makasatayarababa. Bless your name, Father. Lord, we do acknowledge your presence because we're doing this as such a things for your Lord. Sing a song with me. Ang tinapay ng buwan, kanin mo maghihain. Ang tinapay ng buhay, kanin mo mag-iisa. For I receive of the Lord that which also I deliver unto you. That the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." Subo po natin ang tinapay, ang simbolo ng katawan ng Panginoon sa Kristo. Sagrado ang gawain. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa kagalingan ng aming katawan lupa. Salamat sa iyong mga tinamong parusa, sugat, latan na naging dahilan ng aming kagalingan. Lord, let the healing flow right now in Jesus' name. Lahat ng mga taong kapiling po namin ngayon, mga nasa tahanan ngayon, idaloy mo ang kagalingan sa kanilang mga buhay. Inaangkin namin ang patuloy na himala na iyong mga pinangako sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. After the same manner also he took the cup when he had stopped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as you drink it in remembrance of me." Panginoon, inaangkin namin ang paglilinis ng aming buhay sa araw nito hanggang sa muling pagbabalik. Lord, salamat sa aming mga buhay na tumanggap ngayon ng kapatawaran. Sa lahat ng aming mga kasalanan nagawa sa iyo. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa paglilinis ng aming buhay. Papuri ay para sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi ko nila salamat sa Diyos.
Let's close in prayer. Lagay tayo sa diwa ng pagwawakas ng panalangin. Kayong mga nariyan sa tahanan, nakikinig at nagmamasid ng gawain makalangit, Diyos ang magpala sa inyong mga buhay. Diyos ang mag-ingat sa inyong sambahayan. Nais po namin iparating ang kabutihan ng Diyos sa pangangaral ng mabuting balita upang kayong mga nasa tahanan ay lumakas, magsipagtibay sa pananalig sa Diyos na may likha ng langit, sa Diyos na may kakayanan na magligtas sa kanyang kaparaanan. Aming Ama, ipinagpapasalamat po namin ang araw na ito na naipahayag po namin ang magandang balita. Magandang balita sapagkat itong salitang ito, Panginoong Diyos, ay nakatataho ng laman ng isip ng tao, nalalaman ang lahat ng laman ng puso ng tao. Kaya salamat o Diyos sa iyong salita na nagbigay sa amin, Panginoon o Diyos, ng isang panibagong kalakasan sa aming mga tagapakinig, nagmamasid ng gawain ito. Diyos, let the blood of Jesus cover their lives, Father, in Jesus' mighty name. All their loved ones, all their unsaved loved ones. Lahat ng bagay na kabuhayan ng iyong mga anak, negosyo, trabaho, kalusugan, itinadalangin po namin ay paranas mo, Panginoon o Diyos, na sa gitna ng karanasan, mayroong kaming gantimpalang tatanggapin sa iyo. At ito yung aming pong pananalig na magbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan, tibay ng tatag ng loob, Panginoong Diyos, at pagtitiwala na mangyayari ang iyong mga pangako para sa aming mga buhay. Ipinagkakatiwala po din namin sa iyo ang mga negosyo ng iyong mga anak, lahat ng bagay na kanilang pinagkukunan, Panginoong Diyos, ng mga pinansyal at ekonomiya, Panginoon o Diyos. Dalangin na namin ang pagpapaunla, ang pagtitiwala na ikay may magagawa sa mga bagay na inilalapit po namin sa iyo. Sila mga nasa balik ng karamdaman, Panginoong Diyos, ibawan mo po sila sa pangalan ni Jesus. Let the healing flow right now by your stripe and by your wounds. They got healed, Lord. They are healed. Pastor Joel Asito, Pastor Cesar Aniceto, Pastor Fanny and wife, Pastor Vicente, Panginoon, Jaime, Pastor Elizabeth Makalagay, Brother Raymond Cariba, Brother Ronnie Ganya, Nanay Juan Rosales, Nanay Piling Jose, Panginoon Diyos. Inilalapit namin sa iyo, Panginoon, ang daganan family si Elizabeth, and ang daganan and love paper, Panginoon Diyos, na nakapatid namin na nasa pambansa. Ang mga pamilya, Panginoon, na kung saan kasama nila namin dito sa Pilipinas at nasa province sila ng iba't ibang bansa. Hawakan mo ang mga kabuhayan nila, Panginoon Diyos. Hawakan mo ang kanilang mga buhay. Pagtanggol mo sila sa lahat ng bagay na sakit, karamdaman at anumang panganin. Maranasan nila na ang Diyos na nagligtas kay Gideon, nagligtas sa kanyang mga lingkod, ay Diyos na magliligtas sa aming sa araw na ito. Ipinagkakatiwala ko, Panginoong Diyos, sa katatagan ng pananampalataya, especially the CCGC family, Lord God. We will pursue, Lord, what is eternal being. We will pursue what is heavenly being, Lord, in Jesus' mighty name. Lord, we pray for Anania Restaurant po, Alberta, Canada. We pray for the ideal Lord, Panginoong Diyos, at yung mga station ng Evangelista family, Panginoon. The service fund of Amaranto family, Lord. An apple black shop to be open in Jesus' mighty name, Father. The Badua Farm and Water Station, the 4-hour station, at lahat, Panginoon, ng kabuhayan ng iyong mga anak ay aming itinadalangin sa iyo, Panginoon. Na ikaw ang magpapaunlad, ikaw ang magpapalik ng mga bagay. Ang kanilang mga anak ay magtatagumpay sa pag-aaral sa edukasyon at hanap buhay. Ingatan mo rin ang bawat kabilang sa aming pamilya na tuwing alis, araw-araw ay babalik na ligtas. Because the blood of Jesus will protect their life. The blood of Jesus will protect our loved ones, Panginoon. Ikaw ang magliligtas ng aming buong pamilya. Ikaw ang magliligtas ng aming bansa. Ikaw ang magliligtas ng buong mundo, Panginoon. Sapagkat ikaw ang may kakayanan at may kapangyarihan ng lahat. Itinadalangin po namin sa iyo, Panginoong Diyos, ang iyong mga anak, Panginoon, na nasa tahanan ngayon. Linapin mo po sila. Huwag mo po silang papabayaan, Panginoon, katulad ng hindi mo pagpapabaya
sa iyong mga anak na hinirang at lingkod. Panginoon, pinagpapala namin ang aming mga kapatid na nasa Mindanao, Oriental. Ang Love Radio Network, Panginoon, 107.7, maayong balita, headed by Pastor Jesse Rosalina, Pastor Joel Maliksi, Pastor Julito, Pastor June, and Pastor Sammy, and Pastor Judy, Panginoon, and the senior pastor of Pastor Nonong Mesurado, yung good health niya sa kanilang mga buhay, Panginoon. The MCP, Founding Pastor, Apostle Rodel Magaling, wife and family, Panginoon Diyos, and all the Council of Elders, officers, staff, and members in Jesus' mighty name, Lord. Protect our lives, Lord God. The gathering of the Fivefold Ministry International, Father, the core group, the speakers, lahat, and even we pray for your divine intervention, divine help, divine protection sa buhay ni Bishop Roland from Thailand. Hallelujah, hallelujah. Lord, thank you, Lord, for the healing. Pastor Dumel Perez, pagpalain mo kanyang buhay at kanyang mga pastor sa Qatar. Ang aming minamahal na pastor, Christian Batua, for a complete healing ng kanyang physical at ng pagbabalik ng sigla ng kanyang paglilingkod ng buong pamilya at ang kanyang kabuhay. Lord, inilalapit po namin sa iyo ang aming ginagalang at minamahal na kapitan ng barangay 42A, Sharon Balitaran, ang kanyang kagawad, SK Kagawad, and all the rest of the chief panel, and all the finance, and all the secretary, treasurer, and health in Jesus' mighty name. Pagpalain mo rin ang buhay ng aming minamahal na kapitan ng barangay, Kapitan Arman de Los Angeles, ang kagawad, ang lahat ng SK Kagawad, lahat ng barangay tanod, chief tanod, the rest, secretary, treasurer, lahat, Panginoon na helper, pagpalain mo kanilang mga buhay. We pray for our dear beloved President Roma Duterte, Panginoong Diyos, pagpalain mo kanyang buhay, kanyang pamilya. We pray for our dear President, Panginoong Diyos, Vice President Robredo, and all the senators, and all the congressmen, and all the governors, mayors, and all the men in uniform, the frontliner, all the medical doctors, Lord God, ipinatalo sila at bigyan mo sila ng katatagan at kalusugan sa kanilang mga paglilingkod at kaluluhan. Lord, idinadalangin din namin sa iyo, Panginoong Diyos, ang aming bansa na alam namin ay para kay Jesus. Taas muli na inyong kamay at hingin natin ang basbas at bendisyon ng Panginoon. Lord, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa pag-iingat na ginagawa mo sa pamilya namin. Salamat sa mga biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo na siyang kumukontrol ng lahat. And we trust you even our souls today, Lord. Pinagkakatiwala po namin ang aming kaluluwa sa iyong pagpalang kamay. Sa iba't ibang dako ng aming mga kapatid sa Dipolo, Panginoon, sa Indahag, sa Bicol, Lord. Hawakan mo sila at huwag mo silang papabayaan, Panginoon. Iyong kaming basbasan, lingapin, Panginoong Diyos. At bendisyonan sa araw na ito ang patuloy na pag-ibig ng Diyos amang kasalan. Ang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa aming bayan. At ang kaliwan ng banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Pinagpapala ko, Panginoong Diyos, sa iyong mga anak, ayon sa iyong mga pangako, ay lumalapit sa iyo, hindi mo mapapahiya. Ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng karangalan at papuri, sa lahat ng bagay na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Good day and God bless. See you this coming service for the Lord's glory. Pastor Eric, the Lord bless you. Aming kapatid sa iba't ibang bansa, si Pastor Eric Bautista, samahan po kayo ng Panginoon dyan. God bless you.